Sa araw na ito, datapwat 3 ang ating versikulong titingnan, no? Sa mga susunod na linggo, paisa-isa ang ating pag-aaralan. Okay. Ako po'y inaanyayahan ko kayo na ilabas po ninyo ang inyong mga Biblia. Datapwat, ang ating versikulo ay nasa PowerPoint. Inaanyayahan namin ho kayo na buksan ho natin ang ating mga Biblia. Basahin ho natin ang ating pag-aaralan sa hapon na ito, Mateo 5, 1 hanggang 3. Maaari ko po ba kayong anyayahang tumayo? At ating pong itong basahin. Mateo 5, 1 hanggang 3. At pagkakita niya sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok. At pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga magpapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Tayo po'y magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil kayo po ay tapat, kayo po ay mahabagin. Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito. Maraming salamat sa hapon na ito. Panginoon, maraming salamat sa pag-iingat po ninyo sa amin sa nakaraang linggo at sa aming pagparito. Panginoon, aming dasalin na sa aming pag-aaral na sa hapon na ito ay buksan ninyo ang aming mata, isipan at puso na aming itong maisagawa, maisabuhay at maibahagi sa ibang tao. Panginoon, turuan po ninyo ako sa aking mga dapat sabihin at harangin po ninyo ang mga hindi po dapat sabihin. Naway ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pinamagatan natin ang ating pag-aaralan sa hapon na ito, ang susi sa tunay na kaligayahan. Ang susi sa tunay na kaligayahan. Ano ang nagpasaya sa iyo itong nakaraang linggo? O mas magandang tanong, ano ba ang nagpapasaya sa iyo? Sipin ho ninyo yun, no? Bibigyan ko kayo ng 1 segundo. Okay, naisip niyo na? Ano ang nagpapasaya sa inyo? Ano ang naging dahilan ng iyong kaligayahan itong mga nakaraang araw at linggo? Nalalaman ba ninyo na ang Panginoon ay nasa gawain na tayo ay paligayahin at pasayahin? Ito ho ang kanyang gawain. Okay, pause lang. Baka iisipin nyo, ay si Brother Rico naging prosperity gospel speaker na ho. Lilinawin ko lang ho, mamaya natin pag-aaralan kung ano ang tunay na kaligayahan. Nais ng Panginoong Hesus na tayo ay kanyang paligayahin, tayo ay kanyang pagpalain, tayo ay kanyang pasayahin. Makikita nga natin sa aral ngayong hapon na ito na ang unang bukang bibig ng Panginoong Hesukristo ay ang susi sa kaligayahan natin. Makikita ho natin ito. Sinasabi nga nilang ang isang magaling na guro ay inuuna kaagad linawin sa kanyang turo ang objetibo ng kanyang turo. Ang isang magaling na guro, uunahin niya kaagad yung objetibo ng kanyang ituturo. Nang dumating ang Panginoong Hesus sa mundong ito, ang kanyang tinuro ay taliwas sa turo ng makasalanang mundo. Taliwas pati sa turo ng ibang nagpapanggap na Kristiyano na ang kanilang katuruan ay ukol sa kapirahan at prosperidad. Ang turo dito ng Panginoong Hesus ay ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mundo po natin. Hindi ho natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan sa makasalanang mundo po natin. Hahatiin po natin ng 2 bahagi ang ating pag-aaralan sa hapon na ito. Ang guro, ang unang versikulo, at ang turo sa versikulo 2 hanggang 3. Ang guro at ang turo. Umpisahan ho natin himayin at tingnan. At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok. At pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad.
makikita nating napakaraming tao ang sumusunod sa Panginoong Hesukristo. At ang mga taong sumusunod sa Kanya ay nanggaling pa sa iba't ibang dako ng Israel at maging ang ibang lugar na karatig ng Israel. Di ho ba? Naalala ho ninyo yung turo ng Mateo 4:23 hanggang 25? Si Brother George ho yata ang nagturo noon, no? Ano ho nangyari, di ba? Dahil ho sa mga nababalitaan ng tao, hindi lang taga-Israel at mga karatig na bayan ng Jerusalem ang pumupunta sa Galilea, maging yung mga taga-Syria at maging yung mga 10 syudad na palibot ho ng Galilea. Isipin na lang ho natin, sabi nga nung historian na si Josephus, no? Yung mga tao sa Galilea ay mga 2 milyon hanggang mga 3 milyong tao. Yung mga taga-Galilea pa lang ho yun. At kung nagpupunta pa yung mga taga-ibang bayan sa Galilea, ay isipin na lang natin kung gaano karaming tao talaga. Kaya nga ho ang sinasabi dito, pagkakita sa mga karamihan. Sa English, pag tinignan nyo yung version nyo, multitude. Ganon ho karami ang taong pumupunta para makita ang Panginoong Hesukristo. At nang makita ito ng Panginoong Hesus, ang napakaraming tao, ano nangyari? Ay umahon siya sa bundok. Si Jesus ay may awa at habag palagi kapag nakikita niya ang napakaraming tao na sumusunod sa Kanya. Tuwing makikita niya ang napakaraming tao, makikita niyo ang habag niya sa mga taong sumusunod. Makikita natin sa Mateo 9:36. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nang hahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang makita ng Panginoong Hesus ang napakaraming tao, nakita natin ang habag niya. Sa Mateo 14:14, at siya'y lumabas at nakita ang isang malaking karamihan at nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang sa kanila'y may mga sakit. Tuwing makikita ng Panginoong Hesus ang karamihan ng napakaraming tao, ang multitude, siya'y nahahabag. Mayroon po talagang kakaibang katangian ng Panginoong Hesus, kaya nga siya ay sinusundan ng mga tao. Iba't ibang klaseng tao ang sumusunod sa Kanya. Hudyo man o hentil, mahirap man o mayaman. Ngunit kung ating titingnan ang mensahe na pinag-aaralan natin sa hapon na ito, ang ibinibigay na mensahe ng Panginoong Hesukristo ay hindi para sa napakaraming tao. Ito po ay eksklusibo para sa Kanyang mga disipulo. Marahil ating tatanungin, bakit hindi para sa napakaraming tao ang mensahe? Ngunit ito'y para lamang sa mga disipulo. Ating siyasatin, di po kasi nila maiintindihan, di nila maisa sa buhay ang mga katotohanan at katuruan ng Panginoong Hesukristo. Bakit ho? Kung hindi sila tunay na tagasunod, kung hindi sila tunay na disipulo, di po nila magagawa ang Kanyang ituturo. Ngunit kahit di pa man po nila maintindihan at maisasagawa ang mga katuruang ito, sinadya pa rin ng Panginoong Hesus na marinig ito ng mga napakaraming tao upang kanilang malaman at marinig ang mga katuroang ito. Sobra talagang mapagmahal ang Panginoon sa atin. Makikita natin sa banal na kasulatan ang iba't ibang reaksyon ng mga tao na Kanyang mga tinuturuan. Ating makikita na mga tao ay manghang-mangha sa Kanyang pananalita. Sinasabi nga sa Marcos 1:22, na manghat ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Di ho ba ang Panginoong Hesukristo, pag siya'y magtuturo, unang pinupuntahan niya ay ang sinagoga, yung mga sinagog. Ano ho ba ang laman ng isang sinagog? Sa sinagog ho, kung mayroong mga 10 Hudyo, pwede na ho sila magtayo ng sinagog. Kasi ho, ang templo nasa Jerusalem lamang.
kung nasa labas ka ng Jerusalem katulad ng Galilea, mayroong mga iba't ibang lugar na tinatayuan ng sinagoga. At ang isang sinagog ay may isang tagapagturo. Ang tinatawag ho dun sa Ingles, scribe. Sa Tagalog, skriba ang tagapagturo ng salita ng Diyos. At ganito ho yan, ang isang tagapagturo, bubuksan ang manuskripto, yung kanilang parang Biblia, at babasahin lamang kung ano ang nakasulat. At pag ipapaliwanag nila, ang ginagawa nila, pagpaliwanag, kunwari, binuksan niya ang Isaías. Ayon kay propetang Isaías, ganito, ganito, ganito. Ang turo ng guro na ito ay ganito. Ang turo ng rabay na ito ay ganito. So kukunin nila ang iba-ibang paliwanag ng mga rabay at ng mga guro. Ang Panginoong Hesus hindi po ganon. Babasahin niya lang ho at ipapaliwanag niya sa sarili niyang salita. Kaya nga ang sinasabi ng mga tao ay wala pa silang taong nakita na ganito magturo. Si Kristo ang maestrong guro na may kakaibang kalidad ng turo. Kaya nga sa sermon na ito, sa Ingles ang tinatawag dito ay Sermon on the Mount. Kaya nga nasaan sila sa panahong ito nang magtuturo na ang Panginoong Hesukristo. Sila ay nasa isang bundok. Sa orihinal na salitang Greko, di lang po ito isang ordinaryong bundok. Ito ang tinatawag na ang bundok. Sa English, the mountain. Pag tiningnan niyo yung salitang Greko, bakit ang bundok? Itong bundok na ito ay ang pinakamagandang pulpitong makikita po ninyo. Maraming ang mga nagsasabi, saan kaya itong bundok na ito? Well, wala akong makapagbigay ng komentaryo kung saan ang bundok na ito. Ang kanilang naiintindihan lamang na ang bundok na ito ay inihanda ng Panginoong Diyos para mismo sa okasyong ito. Ito po ang kanyang inihanda, di lamang po para makita ang Panginoong Hesukristo, ngunit para din makinig ang mga kanyang disipulo. Ngunit ito ay hininda rin para sa mga napakaraming tao. At ano ang nangyari pag ahon niya sa bundok? Lumapit ang kanyang mga alagad. Gaya nga po ng una kong sinabi, ang sermong pong ito ay para sa kanyang mga disipulo. Hindi po para sa napakaraming tao. Ngunit, ang ituturo ng Panginoong Hesukristo, kaya ito'y para sa kanyang mga disipulo lamang, ay taliwas sa turo ng mundo. Sa English, tinatawag na counter-cultural. Sadyang kakaiba ang turo ng Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay di tunay na disipulo ni Kristo, itong ituturo na ito ay tatanggihan mo o dili kaya di mo maiintindihan. Sabi nga ng iba, ang turong ito ay walang kahulugan. Ngunit kahit ganito ang magiging resulta sa napakaraming taong ibang makakarinig nito, ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Ang Panginoong Hesus ay intensyonal na umakyat sa bundok at umupo para magturo. Mga kapatid, kung tutuusin, maaaring lipunin na lamang sana ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo sa isang kanto. Tama ho ba? Hindi niya na ho kailangan umakyat sa bundok. Ngunit di po ganito ang ginawa niya. Sadyang umakyat siya para marinig din ng iba. Ang pagproklama ukol sa kaharian ng Diyos, ang tunay na ministeryo ng Panginoong Hesus. At ito ang ating natutunan itong nakaraang aral. Di ho ba? Jesus was going throughout all Galilee. He was preaching, actually una ang teaching, preaching, and healing. Ang talagang ministeryo ng Panginoong Hesus ay iproklama ang kaharian ng Diyos. Narinig natin kanina ang ibang nasusulat ukol sa habag at awa ng Panginoong Hesus sa napakaraming taong sumusunod siya kanya. Pag nakikita niya ang tao, talagang nahahabag siya. At mga kapatid, ang ganitong ugali, ang ganitong habag sa napakaraming tao, ay dapat tayong mga Kristiyano sa panahon ngayon ay ganun din sa ibang tao, sa ibang napakaraming tao. Minsan kasi mga kapatid, kung tayo ay magtuturo,
o magbabahagi ng magandang balita ng Diyos sa ibang tao, di po dapat tayo namimili. Di po dapat tayo nagtatangi. Di po dapat natin ugali at gawain na atin lamang ibabahagi sa mga taong gusto natin, sa mga taong komportable tayo. Di ho ba ganun tayo minsan? Pipiliin natin, ito, share natin gospel. Ito, wag no. Bayaan mo na siya. Oy, ako, hindi ako komportable dito sa ganitong klaseng tao. Kaya ayokong bahagingan ng magandang balita ng Ebanghelyo. Katulad ng Panginoong Hesukristo, kanyang sinadya na umakyat sa bundok upang ituro maging sa napakaraming tao. Dahil nga ang balitang ito ay maririnig ng napakaraming tao, ang tanong, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Tayo rin ba ay nagtatangi ng ibang tao? O katulad kaya tayo ng Panginoong Hesukristo na ituturo rin ito sa napakaraming tao? Ngunit, akin nga pong uulitin, ang sermong ito ay para sa mga tunay na alagad at disipulo ng Panginoong Hesukristo. Kung hindi po, ay baliwala ang katuroang ito, hindi mo maisasabuhay ang katotohanan ito. Mga kapatid, ito ang unang prinsipyo. Si Jesus ang maawaing tagapagligtas at tagapagturo natin. Si Jesus ang maawaing tagapagligtas at tagapagturo natin. Sino ba talaga si Kristo sa buhay mo ngayon? Sino siya? Siya ba ay tunay mong Panginoon at tagapagligtas? Ano ang tunay na dahilan kung bakit sumusunod ka sa Kanya ngayon? Ano ang dahilan? Ano ang dahilan na nag-a-attend tayo ng samba? Ano ang dahilan na nag-a-attend tayo ng Bible study? Are we in it more for the blessing rather than the teaching? Mas gusto ho ba natin ang biyaya kaysa sa katotohanan o ang katuroan? Ano ang tunay na dahilan kung bakit tayo sumusunod sa Kanya? Anong mga katuruan at katotohanan ang nahihirapan kang sundan? Ano ho kaya ito? Kaunti lang ba ito o halos lahat ng turo? Ano kaya ang dahilan? Isipin kaya natin at ating idasal na baka kaya tayo nahihirapan sundin ito o intindihin ito ay di pa tayo isang tunay na disipulo. Kaya nga't mga kapatid, ano ang maaari mong dasalin upang tunay mong malaman kung siya ang Panginoon mo at tagapagligtas? Ano ang maaaring idasal mo para malaman mo kung talagang siya'y tunay mong Panginoon at tagapagligtas? Dahil mga kapatid, ang susi sa tunay na kaligayahan ay kay Kristo lang matatagpuan. Ang susi sa tunay na kaligayahan ay kay Kristo lang matatagpuan. Tapos na ho natin yung ang guro. Isunod naman natin ang turo. Verse 2 at 3. At dadahan-dahanin po natin ito. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Pause ho tayo doon. Binukan niya ang bibig ay isang paraan ng pagsabi na intensyonal na tinuturuan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga disipulo at ang napakaraming tao. Okay. Turo, yung salitang turo, okay mga kapatid, medyo magpapalipat-lipat tayo ng lengguwahe. Okay? Magpapalipat-lipat tayo mula Tagalog, sa Ingles, at sa Greko. At dadahan-dahanin po natin ito. Diba ho, binuka niya ang kanyang bibig para sila ay turuan. Okay. Ang salitang turo sa Greko ay tinatawag nating didasko. Okay. Para sa kaalaman ng iba, ang bagong tipan ay nasusulat sa salitang Greko. Okay? Yung natatanggap nating versyon ay inilipat na sa salitang Ingles o sa salitang Tagalog. Pero yung original na salita
ng bagong tipan ay nasa salitang Greko. Yung turo, teach, sa Greek, sa Greko ay didasko. Ano ibig sabihin ho nun? Pagtuturo, pagpapaliwanag. Siguro ay tatanungin ninyo, ano ang kakaibahan ng teaching sa preaching? Di ba? Di ba nakalagay doon sa Mateo 4:23, He was teaching and He was preaching. Sabi ho nga nila, ang kakaibahan ng preaching sa teaching, yung preaching, mas malakas. Okay. Pero pag tiningnan natin, ang preaching sa Greko ay yung tinatawag nating keiruso. Okay? Keiruso. Yung kanina, yung turo, didasko. Yung preaching, keiruso. Ano yung preaching? Ang ibig sabihin nun, pagpoproklama. Pag sinabi natin pagpoproklama, katulad ng mga nagtuturo ng panahon na yon, ang gagawin nila, bubuksan lang nila ang salita ng Diyos at babasahin ito sa karamihan ng tao at pinoproklama lamang nila. Walang dagdag, walang bawas. Yun ang preaching. Ipoproclaim lang nila sa tao. Kaya nga tatanungin natin, ano ang ginagawa ngayon natin sa ating pulpito? Ito ay kombinasyon ng dalawa. Ito ay ang preaching at ito ay ang teaching. Pagkatapos nating proklamahin, ay atin ngayong ituturo ang nilalaman ng turo po na ito. So, preaching at saka teaching. Kung ano lamang ang nakasulat sa salita ng Diyos, ito ang ating babasahin, ito ang ating poproklamahin, at ito lamang ang ituturo natin. Kaya nga, mga kapatid, makikita ho natin, no? Dapat, pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, kailangan tapat tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo magdadagdag, hindi tayo magbabawas. Kailangan ang salita ng Diyos ang mag-i-interpret ng salita ng Diyos. At paano tayo tinuturuan ngayon ng Panginoong Hesukristo? Sa pamamagitan po ng Biblia. Verse 3, mapapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mapagkumbabang loob. Atin po ngayong himayin at tingnan ang salitang mapalad. Okay. Kung inyong titingnan ang kauna-unahang salitang itinuro, binigkas at naisulat sa banal na kasulatan ng Panginoong Hesus sa Bagong Tipan ay ang salitang mapalad. Okay. Ang unang-unang salita na sinabi ng Panginoong Hesus na kanyang itinuro ay ang bersikulong ito, mapalad. Pag tiningnan nyo ang Malakay 4 verse 6, no? Ang huling salitang mga sinabi doon ay ukol sa cursing. Ngunit sa Bagong Tipan, ang unang salita na sinabi ng Panginoong Hesukristo ay blessing. Ang salitang mapalad, okay, tingnan ho natin, sa Greko ay tinatawag nating Makarios. May pangalan ba rito Makarias? Narinig nyo na yun, di ba? Sa Greko, yung salitang mapalad, Makarios. Ano ibig sabihin ng Makarios? Ang ibig sabihin nito, happy, happiness, kasiyahan, saya. Ito ay nanggaling sa salitang makar, na nagkakahuligang maging masaya. At ito ang itinuturo ng Panginoong Hesus dito, ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kaligayahan. Hindi po ang kaligayahan o kasiyahang turo ng mundo. Kasi ho, ang turo na kasiyahan, kaligayahan ng mundo ay dulot ng mga pangyayari, ng mga okasyon at mga bagay na maganda. Yun ang kaligayahan, yun ang kasiyahan na turo ng mundo. Ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo ay kakaiba sa turo ng mundo. Dahil nga ang Bagong Tipan ay naisulat sa salitang Greko, ating ngayong unawain kung paano ba ginagamit ito ng mga taga-Greece, yung mga Greko. Paano ba nila ginagamit yung salitang Makarios? Kung inyong kikilalanin ang mga Grekong manunulat na katulad na si Homer, okay? Si Hesiod, sino yung dalawang yan? Sobrang mga sikat na manunulat ng Greko yon. Okay. Pag ginagamit nila yung salitang blessed, pag ginagamit nila yung salitang mapalad, yung original na salita is Makarios, ginagamit nila ito pagsasalarawan ng kanilang mga
Diyos-Diyosan. Kasi yung mga Greko, may mga Diyos-Diyosan. Narinig nyo na ho ba yun? Sila Zeus, sila Aphrodite, tama ba? Sila Mercury, meron silang mga Diyos-Diyosan. At pag kanilang isinasalarawan yung kanilang Diyos-Diyosan, tinatawag nilang Makarios Zeus. Ganon, Makarios Zeus. Ano ibig sabihin nito? Ang definisyon ng Makarios sa kanila, ginagamit nila ang salitang ito para ipakita ang natural na katangian ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosang ito ay mapalad na di maaapektuhan ng mga bagay at pangyayari sa labas. Ano ho ang ibig sabihin nito? Ang mga Diyos-Diyosan nila ay sadyang mapalad, sadyang masaya. Kahit na ang nangyayari sa labas nila ay pawang kaguluhan na. Ito ay ang kanilang katangian, ito ang kanilang estado. Yun yung salitang Makarios. Kahit ano pa ang mangyari sa labas, di magbabago ang kanilang katangian. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga Greko ay mapalad. Ngayon, tingnan naman ho natin ang salitang mapalad sa banal na kasulatan po natin. Okay. Ang salitang blessed, ang salitang Makarios ay nagsasabi ng salita na katangian na di maaapektuhan ng kahit anumang pangyayari o bagay na panlabas. Ito ay isang salita o katangian na tumutukoy sa Panginoong Diyos. Nandyan pa ho ba kayo? Okay, dahan-dahanin pa ho natin. Bakit? Importante nating maintindihan. Bakit? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Tingnan natin sa unang Timoteo 1:11. Ano ang sinasabi? Ang aral na ito'y ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng dakila at mapagpalang Diyos. Pag sinabing mapagpalang Diyos, ito ang katangian ng Diyos Ama ng Panginoong Diyos. Siya ay mapagpala. Hindi magbabago ang katangian niyang ito kahit na nagkakagulo na sa mundo. Kaya nga't ang salitang mapalad ay isang katangian ng Diyos. Ito din po ay di lang katangian, ngunit mismong estado ng Panginoong Diyos. This is His state. This is God, that He is blessed. Kaya nga makikita nyo sa version na English, blessed be God. Ang pagiging mapalad ay isang katotohanan, nagsasalarawan ng katangian ng ating Diyos. Ito po ang kanyang estado na hindi magpakailanman magbabago. Ang katangiang ito ay isa ding katotohanan ukol sa Panginoong Hesus. Kung inyo ring titingnan ang unang Timoteo 6:16, tingnan ho natin. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpalang at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino ang tinutukoy dito? Ang tinutukoy po dito ay ang Panginoong Hesukristo. Ano siya? Mapagpala at makapangyarihang Diyos. Ito ho ang katangian ng Diyos Ama at siya ring katangian ng Diyos Anak. Ating makikita na ito ay mismong katangian ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga't kung gayon ang katuruan at katotohanan ukol sa salitang mapalad, ukol sa salitang blessed, ukol sa salitang Makarios, ito ay katangian ng Panginoong Diyos. Tingnan ho ninyo yung 2 Pedro 1:4. Tingnan ho ninyo yung 2 Pedro 1:4. Sa bandang likod ho ito. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Naintindihan ho niyo yun? Simplihan ho natin. Yung mga katangian ng Diyos ay binigyan tayo ng pribilehyo na mapasa atin. Nakuha ho ninyo yun? Ang katangian niyang pagiging mapalad dahil sa pagpapala ng Diyos, dahil sa Panginoong Hesukristo, ito ay mapapa sa atin.
Ang sinasaad ng versikulong ito, kung si Kristo ang inyong tagapagligtas at Panginoon, kayo po ay binigyan ng pribilehiyo na makibahagi sa kanyang katangian. Ang katangiang ito, ang katangiang mapalad, masaya, ay mapapasa atin kung tayo ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. In English, we are partakers of the divine nature. If we are partakers, kumbaga parang tayong kasosyo sa kanyang mga katangian. Uulitin ko po, ang katangian at estadong sinasabi dito, tayo ay mapalad. Tayo ay may likas na kasiyahan na di maiimpluwensyahan ng mga bagay na pangyayari sa labas po natin. Tayo ay may bahagi sa kanyang likas na katangian bilang Diyos. Naintindihan ho natin yon? Yung katangian ng Diyos na mapalad ay mapapasa atin. Kung atin pong aalalahanin, babalikan ho natin ang libro ng Henesis. Tayo ay kanyang nilikha ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Tama ho ba? We were created in His own image and likeness. Ngunit dahil nga sa kasalanan, nag-iba na po ang anyo natin. Ngunit, dahil din nga sa pagpapala, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo ay muling binigyan ng pribilehiyo na makibahagi sa mga katangian ng Diyos. Di nga lang po katangian, ngunit pati ang kanyang kabaitan. Tama po ba? Yung righteousness ng God, ni Christ, ay ating isinuot. Sa English, ang tawag doon, baka narinig nyo na, imputed on us. Ang katangian ng kabaitan, ang katangian, pagiging mapalad ng Diyos, ay napapasa atin. At kung si Kristo nga ay inyong tagapagligtas, doon lamang po ninyo maiintindihan at isa sa buhay ang katotohanan ng itinuturo po dito. Mga kapatid, baliwala po ang sermong ito kung wala kayo kay Kristo. At ating pong tatandaan na tuwing pinag-uusapan po dito ang salitang mapalad, ang salitang masaya, ang salitang kasiyahan, ating pong pinag-aaralan at pinag-uusapan po sa konteksto ng Biblia. Ang mapalad na tinutukoy ay ayon sa definisyon ng salita ng Diyos. Di po ito ang panlabas na pagiging mapalad at pasaya, di ba? Makikita mo may mga taong happy, may mga taong mukhang blessed, pero sa loob, dumudugo. Ito po ang panloob na kasiyahan na katulad po na katangian ng Diyos, ang Diyos na mapalad. Ito po ang estado na panloob. Ito pong klase ng mapalad, kaligayahang estado ang ninanais ng Diyos para sa mga Kristiyano. Di po ang klase ng kasiyahan na ibinibigay ng mundo. Ito po ang tunay na kaligayahan para sa Kristiyano. Tayo po ay magpatuloy. At sino naman po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo na mapalad? Kung mapalad, sino naman po ito? Kunin din po natin sa wikang Ingles. Okay. Kukunin natin yung versikulo sa wikang Ingles. Blessed are the poor in spirit. Yung Ingles na poor. Okay. Kanina pinag-aralan natin yung blessed, yung mapalad. Sa Greko, makarios. Yung English na poor in spirit, po ditong binabanggit, sa wikang Greko ay tinatawag nating tokos. Okay? Tandaan niyo yun. Tokos. Ang literal na ibig sabihin po ng Grekong tokos, yung poor, ito po ay yung manlilimos na mamaluktot, kumbaga nagtatago, nanlilimos dahil sa kanyang kahiyaan. Yung konteksto ho kasi dito, yung mga nanlilimos na ito ay nasa isang kanto na madilim, tinatakpan ang kanyang mukha at nanlilimos sa tulong ng mga tao. Okay. Bakit ko nililinaw po ito? Ang salitang poor, yung poor di po dito, ay isinalin sa salitang mapagkumbabang loob. At titingnan ho natin kung bakit ganoon ang pagkasalin po rito. Ipapaliwanag po natin yan mamaya. Ngunit tingnan muna natin yung salitang poor. Sa Greko ho kasi, dalawa yung salitang poor. Okay?
isang tokos at isang tinatawag na penes. Ano yung salitang tokos at ano yung salitang penes? Yung tokos, yun yung nanlilimos. Okay? Bakit siya nanlilimos? Kasi yung mahirap na yon, yung dukha na yon, wala siyang pagkakataon, wala siyang magagawa para kumita, para kumain. Wala siyang magagawa. Yung penis, yung isang dukha na salita, penis, Greek ho yun, no? Ano ho yung penis? Ang sinasabi na mahirap po dito na penis, yung tao na maaari pang magtrabaho para makakain sa araw po na iyon. Dalawa ang salitang poor sa Greko, isang tokos, isang penis. Yung ginamit na salita dito sa pinag-aaralan natin, tokos. Yung penis, hindi po yun ang ginamit dito. Para ating maintindihan ano yung salitang tokos, tingnan natin din sa Biblia. Sa Lucas 16:19-31, alam ko, baka alam nyo ang storyang ito. Alam niyo yung storya ukol kay Lazarus na pulubi at ang mayaman? Okay. Diba si Lazaro, nasa labas ng bahay ng mayaman. At ano si Lazaro? Nakahiga, puro sugat, dahil may sakit, dahil sa isang baldado, sa isang paralitiko. Yung poor na Lazaro, tokos Lazaro. Hindi ho siya makatrabaho dahil sobrang paralitiko na ho siya, kailangan niyang manlimos. Tokos ho yun. Yung isang penis, nakakatrabaho pa para kumita, para kumain. Poor na pinag-aaralan po natin, andyan pa ho ba kayo? Naghirap na po ba kayo dahil sa hirap nito? Kailangan ko po kasing ipaliwanag ng mabuti ito para makuha at maintindihan ang turong ito. Ang tanong naman po, poor saan ang pinag-uusapan dito? Anong klaseng tokos? Anong klaseng manlilimos? Ang poor na sinasabi dito ay poor in spirit. Ano naman ang ibig sabihin ng poor in spirit dito? Kapag sinabi natin naman poor in spirit dito, ang tinutukoy dito yung panloob ng isang tao. Yung spirito niya o maaari ding puso niya ang nilalaman ng puso niya. Yung poor po na binabanggit dito ay hindi tumutukoy sa poor na material. Hindi siya dukha dahil wala siyang pera. Ito ay dukha poor spiritually. Pihado, may mga magtatanong, kung poor in spirit ang pinag-uusapan dito, bakit nakalagay sa libro ng Lucas, mapalad kayong mga dukha? Diba? Baka narinig nyo na to sa ibang mga nagtuturo kasi maraming magtuturo nito na mali ang konteksto. Sa Lucas ho kasi, meron ding kwento na ito rin ho yun. Ngunit ang sinabi ni Lucas, mapalad kayong mga dukha. Ating ipaliwanag, dalawa ho ang paliwanag dito kung bakit poor in spirit ang pinag-uusapan ho dito. Hindi poor dahil wala siyang pera. Ating ipaliwanag. Unang paliwanag, ang teksto na ito ay makikita natin sa Mateo at Lucas. Kung mag-aaral po kayo, kinakailangan ay pag-aaralan po ninyo yung dalawa na versikulo, yung dalawa na teksto. Dahil nga, 2 beses ninyo ito maiengkwentro. Sinabi sa Lucas ay mapalad kayong mga dukha. Pag sinabi dito sa Lucas, dukha or poor, maaari itong dukha dahil sila ay mahirap, sila ay walang pera. Maaari din itong sila ay dukha sa kalusugan, poor in health. Kaya nga, ang kinagandahan talaga ng salita ng Diyos, ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos ang nakasulat sa libro ng Mateo para bigyan ng kahulugan ano yung sinasabing dukha sa libro ng Lucas. At ano yung sinasabi? Blessed are the poor in spirit. Kinakailangan kapag nag-aaral po tayo ng Biblia, hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag sa Biblia. Huwag ho natin gagawin pag binasa natin, saka natin ipapaliwanag. Hindi ho. Kailangan tapat sa salita ng Diyos yung paliwanag. Kaya nga, the Bible interprets itself. Okay po? May tawag doon si Pastor EJ, Brother George, scripturem. Di ko alam eh. Scripturem et scripturem. Let Scripture interpret
Scripture. Kaya nga't ibinigay ng Panginoong Diyos yung libro ng Mateo para ipaliwanag yung nasa libro ng Lucas. Yun ho yung unang pagpapaliwanag bakit poor spiritually ho to. Ngayon, ikalawang paliwanag, bakit poor in spirit talaga ang sinasabi dito? Kasi kaya ako binibigyan ng emphasis ito, ang daming magtuturo na sasabihin nila, kung poor ka, heaven ka na. Okay? Nililinaw ho natin. Ngayon, mga kapatid, ito yung ikalawang paliwanag. Bakit poor in spirit ang pinag-uusapan po dito? Kasi nga po, kung ang sinasabi dito ay mapapalad ang mga dukha o mahirap sa material na mga bagay dahil sa kanila na ang kaharian ng langit, para saan pa ang pagtulong sa mga mahihirap? Nakuha ho ninyo yan? Kung sa mahirap na ang kaharian ng langit, bakit pa kailangan turuan ng mahirap, tulungan ng mahirap? Kasi pag yumaman yung mahirap, ano mangyayari? Mawawala sila sa kaharian ng langit. Nakuha ho ninyo yun? Imbis na ngayon magkaroon tayo ng evangelization, imbis na mag-share tayo about salvation, dapat pala, ang gawin na lang natin, ubusin natin yung pera ng mga tao para maghirap yung tao para mapunta sa kanila ang kaharian. Kung yun ang ibig sabihin nito. Pero hindi nga ho ganoon. Ang talagang sinasabi dito, blessed are the poor in spirit. Kaya nga't mapapalad ang mga taong tumatanggap na wala silang magagawa sa sarili nilang kakayanan upang makamtan ang kaharian ng langit. Ito ang sinasabi ho rito. Those who are poor in spirit. Dahil nga kanilang naiintindihan na sila ay poor in spirit, wala silang maipagmamalaki sa Diyos dahil kanilang naiintindihan ang kanilang pagiging makasalanan na ang kaparusahan ay kamatayan. Kaya nga't ang kaisa-isang kaligtasan ay manggagaling lamang sa Diyos. Kailangan ikaw ay tokos. Kumbaga parang nang mamalimos, Lord, tulungan mo ako dahil makasalanan ako. Na sobrang baba ng tingin sa sarili, sila ay parang mga dukhang ng mamalimos, na mamaluktot at nahihiyang humingi ng tulong galing sa Diyos. Kaya nga po sa bersikulo po natin ay sinasabing mapapalad ang mapagkumbabang loob. Okay? Kasi di ba yung sa English, poor in spirit. Pagdating sa version ng Tagalog, ang Biblia ho yata ito, no? Mapagkumbabang loob. Okay? Kaya in-explain ho natin ito sa English. Mapagkumbabang loob dahil nga alam nilang wala silang maipagmamalaki sa Diyos. Mapapalad ang mga taong humihingi ng tulong sa Diyos, mga taong namamalimos sa Diyos mula sa kanilang loob upang sila iligtas ng Diyos sa kaparusahang kamatayan. Clarification lang ho ulit, yung sinasabing hinihingi sa Diyos, yung panlilimos natin sa Diyos dito, hindi panlilimos ng bagay na material, ha? Hindi. Tayo'y nanlilimos dahil alam nating tayo ay may kasalanan, makasalanan na kailangan ng kaligtasan. Ito po ang mga mapapalad ayon sa salita ng Diyos. Kung ating titingnan ang Isaías 57:15, mababasa natin, sinasabi dito, ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mabababang loob at nagsisisi ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ito po ang mga mapapalad. Ito po ang kinalulugdag niya, ang mga taong may mapagkumbabang loob sa kadahilan ng alam nila ang kanilang pagiging makasalanan. Di po kinalulugdan ng Diyos ang mga taong inaakala nila na okay naman sila. Dahil nga ang tingin nila sa sarili ay di naman sila ganon kasama. Kaya nga ating titingnan ang nilalaman na tunay na puso ng tao. Dahil ang tinitingnan ng Panginoong Diyos ay ang puso ng tao. Ang ganda nga yung sinabi ni kanina ni kapatid, no? Gulat ako, no? 42 million times tumitibok yung puso natin sa isang taon, no? Bakit nabanggit yon? Bakit ko rin nakita? Bakit? Sa panahon ngayon, napakarami ninyong makikita mga taong
nagja-jogging. Pansin niyo yan? Minsan nagpunta ako sa MOA, no? Sa labas, ang daming nagja-jogging. Sa Taguig, ang daming nagja-jogging. Ang daming nagji-gym. Nagpapalakay ng katawan, nagpapamacho. Wala akong masama doon. Ngunit, bakit nila ginagawa yon? Kasi inaalagaan nila yung pisikal na puso nila. Ang malungkot, sobrang busy ng tao, alagaan ng pisikal na puso, ay di na natin naaalagaan ang ating spiritual na puso. Ang spiritual na puso ng mga tao ay punong-puno ng karumihan, punong-pulo ng kasalanan. Sana kung paano natin alagaan ang ating pisikal na puso, ay ganun din naman dapat mas alagaan pa ang ating spiritual na puso. Muli, ang kaligayahan na pinag-uusapan po dito ay ang kaligayahan na sinasabi ni Kristo. Hindi ho yung kaligayahan ng mundo. Dahil ang kaligayahan ng mundo ay naaayon sa mga bagay at pangyayari ng mga buhay ng tao. Kung tutuusin, ang sinasabing kaligayahan dito ni Kristo ay di mo makikita sa mundo, hindi mo makikita sa tao. Ito ay tanging makakamtan mo lamang sa pamamagitan ni Kristo. Kung aking ang hihiramin ang sinabi ni Pastor John MacArthur, sabi niya, pakinggan ho ninyo ito, to be truly happy, you have to be in misery. Sabi ni Pastor John MacArthur, to be truly happy, you must be in misery. Sobrang kabaliktaran at taliwas talaga ang turo ng mundo ukol sa kaligayahan sa katotohanang itinuturo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga't ang susunod na tanong ay bakit sila mapapalad? Bakit sila masisiyahan? Bakit mapalad ang mga mapagkumbabang loob? Nakalagay na rin ho, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Sino ang mga tinutukoy dito na mapapabilang? Ang mga mapagkumbabang loob, ang mga poor in spirit. Ang mga taong tunay na tumatanggap na sa sarili nilang kakayahan ay di nila makakamtan ang kaligtasan. Di nila kayang makamtan ang kaharian. At bakit tayo mapalad? Bakit tayo masisiyahan? Dahil mapapabilang tayo sa kaharian ng langit. Ito ang mga tunay na mapalad, ito ang mga tunay na masaya. Kung ating papansinin at pag-aaralan mabuti, makikita natin na may dahilan ang Panginoong Hesus kung bakit ito ang inuna niya. Di ba? Pag pinag-aralan niyo ng Mateo 5 hanggang verse 13 yata, 8 yata ho, yung Beatitudes ho ito, no? Iisipin natin, bakit kaya ito ang inuna ng Panginoong Hesukristo? Alam nyo, inuna niya to dahil mayroon talagang dahilan. Di lang po sa kadahilanan na naisipan niya lang ng bigla, unahin ko to, dito ako mag-uumpisa, hindi po. O kanyang sabi na unahin niya dahil gusto lang niya. Ito talaga ang kanyang dapat unahin, na dapat niya munang ituro. Bakit? Dahil kung hindi po muna natin makita na tayo ay tunay na makasalanan, dahil wala nga tayong magagawa sa sarili nating kakayahan upang ating makamtan ang kaligtasan, ay baliwala ang susunod na turo, baliwala ang susunod na katotohanan. Hindi ho natin ito maiintindihan. Hanggat hindi natin tunay na tanggapin na tayo ay nangangailangan ng tulong sa Panginoong Hesukristo, hanggat hindi natin naiintindihan na tayo ay kailangan manlimos sa Panginoong Diyos para sa ating kaligtasan, hindi ho natin maiintindihan, di po tayo mabibilang sa kaharian. Ang makatinding katotohanan po dito ay, kailan kaya tayo mapapabilang sa kaharian ng langit? Bukas ba? Sa isang linggo ba? Sa susunod na buwan ba? Sa susunod na taon ba? O kung tayo'y mamatay na? Kailan po? Kung ating titingnan po ito sa Ingles, makikita po ninyo, nakalagay doon, theirs is the kingdom of God. Ang ibig sabihin po noon ay, sa inyong pagtanggap sa inyong kadukhang espiritual, sa inyong pagtanggap sa pagtulong ng Hesukristo para sa inyong kaligtasan, ora mismo, ikaw ay kabilang na sa kaharian ng langit. Hindi mo na kailangan magantay, hindi mo kailangan mamatay. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw ay kabilang na sa kanyang kaharian. At sa ngayon po,
ang kaharian yan ay nasa puso mo at sa pagpapala ng Diyos nasa puso ko. At ang ebidensyang ibinigay niya ay ano? Ang Espiritu Santo. Ikaw na ngayon ay kanyang mga alagad ng kanyang kaharian. Ikaw na ngayon ay may haring tapat. Ikaw ay kanyang di iiwanan. Ikaw ay kanyang palagi ang tutulungan at aalagaan. Mga kapatid, kaya nga't mapalad ang mga taong may mapagkumbabang loob na tinanggap na sila ay makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Ito po ang ikalawang prinsipyo. Pinoproklama ng Panginoong Hesukristo na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang sa kanyang mga katotohanan. Pinoproklama ng Panginoong Hesukristo na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang sa kanyang mga katotohanan. Ikaw ba ay may tunay ng kasiyahan? Ikaw ba ay may tunay ng kasiyahan? Ano ang ginagawa mo ngayon para maging masaya? Ito ba ay ang tunay na kasiyahan ang hinahabol mo? O ang kasiyahan na sinasabi ng mundo? O ang sinasabi na kasiyahan ng Panginoong Hesukristo? Kung iyong nakamtan na ang tunay na kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo, kanino mo na ibahagi ito? Kung hindi mo pa nababahagi ito sa loob ng araw na ito, sa loob ng linggo na ito, sa loob ng buwan na ito, sino ang pwedeng ipagdasal mo? Mga kapatid, ano ang maaaring idasal mo upang palagi kang paaalalahanan ng Diyos ukol sa tunay na kaligayahan na makakamtan lamang kay Kristo at hindi sa mga bagay ng mundo? Mga kapatid, kasi darating ang panahon, darating ang okasyon na ikaw ay malungkot na. Datapwat alam mong ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, ikaw minsan ay nagdududa. Ating kailangan idasal na ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kaligayahan, ang susi ng tunay na kaligayahan ay kay Kristo lang matatagpuan. Ang sermong pong ito ay mensahe ng Panginoong Hesus na naglalaman ng pagpapala para sa mga alagad niya, para sa mga disipulo niya. Isinulat po ito ni Mateo upang ipakita ang hari ng mga hari. Ipinakita rin ni Mateo ang kaharian ng hari. Isinulat din po ito para sa mga alagad ng hari, para alam po nila kung ano ang nilalaman ng kanilang kaharian na kanilang kinabibilangan. Ang katotohanan po sa turo at katotohanan ito ay tunay na kasiyahan ay matatagpuan ng mga taong may kalungkutan. Dahil nga sa kanilang kalagayan na pagiging makasalanan, ang tanging solusyon lamang ay kay Kristo lang matatagpuan. Ang turo po kasi ng mundo, ang masayang tao ay yung mga macho. Di ba? Yan ang turo ng mundo. Yung mga maiimpluwensyang tao, mga taong napakatindi na mga nakaimpok sa bangko, mga taong sobrang gwapo, mga kakaibang kutis porselana, mga taong kasing puti ng bumbilya, mga taong sobrang sikat. Ito ang turo ng mundo upang maging masaya ang tao. Ngunit ang mensahe ng Haring Kristo ay di po ganito. Kung inyo nga ang pag-aaralan ng buhay ni Solomon, tingnan ho natin si Solomon bago tayo magtapos. Si Solomon ay napakatindi ng kanyang pinanggalingan, napakatindi ng kanyang angkan. Bakit? Tatay niya si Haring David. Lolo ng lolo niya si Abraham. Wow, ang gandang angkan, di ba? Napakatindi ng kanyang kaharian. Bakit? Ito ay matatagpuan sa siyudad ng Jerusalem, kung nasaan mismo ang templo. Ang kanyang kayamanan ay di mapapantayan ng sino mang tao hanggang sa panahon ngayon. Sabi nga ng mga scholar, kung si Solomon nabuhay ngayon, ang halaga ng kanyang pera ay mga 500 to 600 billion dollars. Yung pinakamayamang tao ngayon, nasa 60 billion dollars yata. Si Solomon, mga 500 to 600 billion dollars. Ang kanyang karangyaan, ang kanyang pagkain, ang kanyang gamit, ang kanyang damit,
Sobrang tindi. Ang pilak sa kanyang kaharian ay sobrang ordinaryo. Ang kanyang mga kabayo ay sobrang dami at tindi po. Talaga sabi nga ng mga kasi nahukay nila yung parang paradahan ng kanyang mga chariot, ng mga kabayo. Sobrang dami talaga, libo-libo. Nung panahon na yon, wala silang Lamborghini, wala silang Ferrari. Pag marami kang kabayo, ito ang sasakyan mo. At sobrang dami daw talaga ng paradahan para sa kanyang chariot at mga kabayo. At kung titingnan ninyo naman ang kanyang asawa, sobrang dami tindi rin. Bakit? Meron siyang 700 official wives. Official, no? At meron siyang 300 porcupines. No, concubine, okay? 700 official wives, 300 concubines. Sobrang talino ng taong ito. Sinabi nga ng salita ng Diyos, wala pang mabubuhay na tao na mas tatalino pa kay Solomon. Na kay Solomon na po ang lahat ng ito. Ngunit, pag binasa nyo ang libro ng mga ngaral, sa English Ecclesiastes, chapter 1, verse 2, ito ang sinabi niya. Napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Datapwat ang tindi ng kayamanan, datapwat ang tindi ng kanyang kaharian, sabi niya, napakawalang kabuluhan. Kung inyo pong hahanapin ang kasiyahan sa mundong ito, ay di nyo po matatagpuan. Dahil ang susi sa tunay na kasiyahan ay kay Kristo nyo lang matatagpuan. Ang susi sa tunay na kasiyahan ay kay Kristo nyo lang matatagpuan. Tayo po ay magdasal. Diyos Amang makapangyarihan, tunay ngang kayo ay mahabagin, kayo nga ay tapat. Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito. Maraming salamat muli, Panginoon, sa inyong pagtuturo. Panginoon, aking dasalin para sa amin po, Panginoon, na buksan ninyo ang aming mata, isipan at puso, na amin tong tunay na maintindihan at hindi lang po maintindihan, ngunit, Panginoon, ito'y maisabuhay. Panginoon, may mga panahon na kami ay nalulungkot. Ngunit dahil sa inyong pagpapala, alam po namin na kami ay bahagi na ng inyong kaharian. Panginoon, aking dasalin na sa mga susunod na araw, linggo at buwan, tunay namin maisabuhay, tunay namin maituro sa ibang tao na ang susi sa tunay na kasiyahan ay kay Kristo lang matatagpuan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.